Hi Miss Fujiko, magandang araw sa'yo, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako po si Russell, taga rito na ngayon sa probinsya ng Zambales. Isa rin ako sa inyong masugid na tagapakinig. Nais ko rin po sanang magbahagi ng isang magandang kwento na puno ng aksyon. Tungkol ito sa ate ko na naglayas dahil gusto siyang ipaasawa ng mga magulang namin sa lalaking hindi niya gusto at sa naging panandaliang ugnayan namin ng amo ni mama ko na laking Amerika na umuwi ng Pilipinas para dito na manirahan. Para maintindihan nyo ang buong kaganapan, ay sisimulan ko sa simula. Ipinanganak at lumaki kaming pareho ni Ate Aika sa probinsya ng Camarines. Mahirap lang ang pamumuhay namin. Ang aming ama ay isang truck driver. Madalas, lingguhan ang kanyang uwi. Pero kung malapitan lang naman ang biyahe, ay nakakauwi siya every other day. Si mama naman namin ay nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya bilang tagalinis at caretaker na rin ng kanilang mansyon. Noong panahong ito ay 19 years old na si Ate Aika. Ako naman ay 17 years old. Dahil sa parehong abala sa pagtatrabaho ang aming mga magulang, kaya naman kaming dalawa lang ang naiiwan palagi sa bahay. Hindi maiiwasan sa magkapatid na madalas magtalo, mag-away, at maggulangan sa trabahong bahay. Ganon din kami ni ate dati. Pero noong tumuntong ako sa edad na 15 years old, ay nagbago na ang lahat. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Basta, bigla ko na lang na-appreciate kung gaano kaganda si Ate Aika. Kaya pala napakaraming lalaki ang naguutos sa akin na mag-abot ng sulat nila para kay ate. Minsan naman ay regalong pagkain o prutas. Pero hindi yun binabasa ni ate. Diretso sa siga. Kapag mga pagkain naman ay pinapakain sa aso namin. Pero kapag prutas gaya ng mangga o saging, hindi ko na ibinibigay sa kanya. Diretso ko nang kinakain. Dahil alam kong ipapakain niya lang sa mga aso namin. Hanggang sa sabihin niya sa akin ng dahilan. Ang sabi niya, wag raw kaming kakain ng mga bigay, lalo kung galing sa mga manliligaw, dahil uso ang tinatawag na gayuma. Kapag siya ang nakakain noon, ay magkakagusto siya sa mga lalaking nagbigay noon, kahit ayaw niya o hindi niya talaga kilala ang taong yon. At kung ako naman ang makakakain ay mababaliw ako dahil para yon sa isang babae ang gayuma. Tapos ako ang nakakain kaya ikakabaliw ko raw yun. Magmula noong malaman ko ang tungkol roon ay itinigil ko na ang pagkain sa mga bigay na mga manliligaw niya. Masungit rin si ate at hindi tumatanggap ng manliligaw. Mula noon, habang dalawa lang kaming kumakain, ay napansin kong nakatulala si ate na nakaharap sa bintana. Sabi niya, "Bunso, anong nangyayari sa'yo?" Sabi ko naman, "Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah." Yun nga ang tanong ko. Bakit wala ka nang ginagawang masama sa akin? Bigla kang nagbago.
Dati, nagtatalo pa tayo kung sino ang dapat maghugas ng mga plato at kung kaninong toka ang pag-iigib ng tubig sa inumin. Pero ngayon, araw-araw tingigising ako ay may tubig ng banggerahan. Ang inumin pati na ang banyo. Madalas nakasaing ka na ng pang-almusal. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling nag-igib ng tubig sa inumin. Tapos sa paglalaba ko naman, hindi ka na pumapayag na mag-isa akong pupunta sa ilog. Dati, ayaw na ayaw mo na isinasama kita dahil wala ka pa namang gagawin doon. Pero ngayon, palagi ka nang nakabantay sa akin. Anong meron? Sabi ko naman, siguro ate, nag-mature na ako. Na-realize ko kung gaano ka kahalaga sa akin. At ayokong may mangyaring masama sa'yo. Hindi magtatagal, tatanda si na mama at papa. At kahit anong gawin natin, lilisan rin sila sa mundong ito. At tayong dalawa na lang ang maiiwan. Kaya gusto ko na mula ngayon hanggang sa pagdating ng panahong yon ay magkakampi tayo at palagi mong tatandaan na iingatan kita sa abot ng aking makakaya. Maging sa mga manliligaw mo, poprotektahan kita para wag kang mapahamak. Sabi niya naman na tila naluluha. Wow, ang sweet naman ng bunso kong kapatid. Ngayon ko na realize na napakaswerte ko na nagkaroon ako ng kapatid na lalaki. Dati kasi noong bata ka pa ay naiinis ako sa'yo. Dahil tuwing uuwi si Papa ay palaging may laruan na pasalubong sa'yo. Sa akin, wala. Labahin lang ang ihahagis sa akin na kailangan kong labahan dahil susuotin niyang muli sa susunod na biyahe niya. Pero mali pala ako ng iniisip ko sa'yo. Ikaw pala ang magiging tagapagtanggol ko. At tama ka. Darating ang panahon na mawawala ang mga magulang natin at tayong dalawa na lang ang maiiwan sa mundong ito. Kaya dapat talaga solid tayo na magkakampi sa lahat ng bagay. Walang iwanan bunso ah. Opo ate, walang iwanan. Sagot ko pa. Noong matapos kaming kumain ay sabi niya, "Oh, huwag ka nang sumingit. Alam kong pagod ka na sa pagsisibak noong mga panggatong na binenta mo kanina. Kaya ako nang maghuhugas ng mga pinggan. Maligo ka na lang. Hihilutin kita sa balikat mo mamaya bago matulog. Para hindi sumakit ang katawan mo bukas. Pwede naman kasing paunti-unti lang ang pagsibak ng kahoy. Pero inuuls mo sa isang araw lang. Pasensya na te, malapit na kasi ang birthday mo at gusto ko itang ibili ng regalo." Talaga? Ginagawa mo yan para makabili lang ng regalo sa kaarawan ko? Naku ate, huwag mong matawag-tawag na lang ang regalo ko sa'yo. Dahil siguradong ikatutuwa mo yon, lalo at mamahalin yun. Naku bunso, hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Kahit bagong tsinelas, ayos lang yun sa akin. Sorry ka ate, ako ang masusunod rito dahil ako ang magbibigay ng regalo. Basta humanda ka lang. Tsaka may 1,000 na akong naitabi na panghanda natin sa birthday mo. Magluto tayo ng pansit, kaunting pritong manok, tsaka maliit na cake. Yung kalahati lang noong roll size, pwede na yun. Ang mahalaga may maibublow ka na sa candle sa birthday mo. Halika nga rito. Kahit siguro hindi na ako magka-boyfriend habang buhay, ayos lang sa akin. Basta hindi ka mawawala sa tabi ko. Wika niya. Sabay yakap ng mahigpit sa akin. Pakiramdam ko ay nabuhay lahat ng selula sa aking buong katawan dahil sa yakap na yon. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, pati na ang 2 bilog
na bagay na naipit sa pagitan namin. Makalipas ang ilang segundong yakap niya sa akin, sabi ko, "Tama na yung yakap mo, te. Alam nang hindi pa ako naliligo at maghapon akong nagpawis. Kung makayakap ka naman ay wagas." "Sus, kunyari ka pang ayaw mo, gusto mo naman." "Hindi no." Tanggi ko pa at agad na akong lumabas para maligo. Medyo nagiinit na ang pisngi ko sa hiya at sa pagiging awkward ng sitwasyon namin. Noong matapos akong makaligo, ay doon na muna ako tumambay sa may sala namin habang nakikinig kami ng drama sa radyo. Umupo naman sa tabi ko si ate noong matapos siyang maglinis. Tapos kinuha niya ang kamay ko at hinilot-hilot habang nakikinig kami ng drama. Makalipas ang 2 oras at pasado na noong 10:00, sabi niya, "Bunso, bakit wala pa si mama?" Sabi ko naman, "Sabi ni mama, dumating raw kagabi sina Sir Andrew kasama ang anak niyang dalaga. Kaya baka hindi pa siya pauwiin. Siya kasi ang mag-aasikaso doon. May dala nga yung damit na bisa na pang 2 araw. Kaya maaaring hindi pa yun uuwi bukas." Ganun ba? Bakit hindi ko yun alam, bunso? Tulog ka pa kasi noong umalis si mama. Maaga siyang umalis dahil pinasundo siya ni Sir Andrew rito. Kaya pala. Si Papa, kailan uuwi? Baka sa 1 linggo pa raw dahil sa Pangasinan ng biyahe nila. Hala, ang layo pala no? Sige pala bunso, tara, hilutin na kita. Tamang-tama, hindi naman pala uuwi ngayon si mama. Wika pa ni ate na medyo ipinagtaka ko. Bakit kailangang gawin ng hilot nang wala si mama? May kasama ba yung happy ending? Bulong ko pa sa isipan ko. Dahil kahit nasa probinsya lang kami, inabalitaan ko na rin ang mga mayroon sa kamay nilaan. Agad siyang tumayo at sinabing, "Tara na bunso, doon tayo sa kwarto mo." Wika niya, tapos pumasok sa kwarto niya. Pagkalabas ay may dala siyang oil, pero hindi yun mabaho na amoy niyog. Mabango yun. "Ate, ano yan?" "Massage oil daw ito, sabi ng kaibigan kong si Miriam. Di ba bumakasyon siya rito noong nakaraang buwan? Bigay niya to sa akin. Alam mo ba na naipagawa na niya yung bahay nila at nakapagpaaral na rin ng mga kapatid niya?" "Bakit? Ano bang trabaho niya sa Maynila?" "Massage therapist daw. Taga-masahe ba? Tapos tinuruan niya ako. Madali lang pala. Tapos sa isang client raw ay hati sila ng spa center. Tapos kapag may tip ang customer na ibinigay, edi solo niya yon. Kaya mabilis siyang nakakaipon. Parang gusto kong sumunod sa kanya. Kaso wala akong pera, tsaka ayaw akong payagan nila mama na magtrabaho sa malayo." "Ano ka ba, te? Dito ka lang. Makakaraos din tayo. Hayaan mo, kapag tumungtong na ako ng 18 ay maghahanap na ako ng trabaho. Tapos magpapatuloy ka sa pag-aaral para matapos mo ang high school. Di ba 3rd year ka na noong tumigil ka?" "Oo, bali kung mag-e-enroll ako edi 4th year na ako." "1 taon na lang pala. Mabilis lang yun. Basta hintay-hintay ka lang, te ha." "Salamat bunso. Sige na, tara na sa kwarto mo. Alisin mo ng lahat ng damit mo. Panloob lang ang maiiwan." "Ha? Ganoon?" "Oo, ganon daw kapag nagmamasahe, sabi ni Miriam. At
nakapag-practice na rin ako ng 5 beses habang tinuturuan niya. Kaya ang balak ko ay ipagpapatuloy ko ang pagpapractice at ikaw ang kunyaring client ko para hindi ko makalimutan ang mga itinuro niya. Ganun? Oo, kaya wag ka nang magreklamo. Sige na, dapa na. Wala nang akong nagawa kundi sundin ang utos niya. Totoo nga ang sinasabi ni ate. Marunong na siyang magmasahe. Sobrang sarap ng masaheng yun. Hindi ko alam pero parang hinihili ako sa sarap ng hilot. Ibang-iba yon sa hilot noong albularyo na pinagdadalhan sa akin ni mama kapag may pilay ako. Imbes na ungol ay palahaw sa sakit ang nagagawa ko dahil napakasakit manghilot ng matandang yon. Noong matapos ang paghihilot sa likurang bahagi ng katawan ko, ay pinatihayan niya ako. Tumihayan naman ako, pero nakapikit pa rin. Hanggang sa marinig kong sabi niya, "Ang haba nito, bunso." Narinig kong sinabi niya yon, pero hindi masyadong rumihistro sa utak ko ang ibig sabihin kasi nag-aagaw ang aking antok at kamalayan. Hanggang sa maramdaman kong iba na ang ginagawa niya. Patuloy akong pumikit hanggang sa marinig kong sabihin niya, "Bunso, gusto mong gawin natin to?" Doon na ako napamulat ng mata. Sabi ko naman, "Sigurado ka, ate?" "Oo, kung mangangako ka na walang ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa." Ang sabi kasi sa akin ni Miriam na ibigay na niya ang kanya sa lalaking naging panandalian niyang boyfriend sa Maynila. Tapos, pagkalipas ng 2 buwan, ay hindi na nagpakita sa kanya. Mabuti nga at hindi siya nabuntis. Kaya, sobra-sobrang pagsisisi. Pinayuhan niya ako na kung ibibigay ko man ang first time ko sa isang lalaki, doon daw sa lalaking hindi mawawala sa akin habang buhay at totoong nagpakita ng kabutihan sa akin ng mahabang panahon. Hindi yung gwapo lang at magaling mambola, dahil siguradong pagsisisihan ko raw yon habang buhay ako, lalo at hindi na yun mababawi kapag naibigay na. Kaya naisip ko na sa'yo ko ibigay. Unang-una, hindi ka mawawala sa akin habang buhay. Pangalawa, ramdam ko ang totoong pagmamalasakit at pagmamahal mo sa akin. Kaya oo, 100% na sigurado akong sa'yo ko gustong ibigay. Pero ingatan mo, bunso, huwag mong bibitawan sa loob dahil siguradong makakabuo tayo noon. Okay, sige ate. Sisikapin ko. At kung sakaling mang may mabuo tayo, hindi rin naman kita iiwanan. Alam mo yan. Oo, alam ko yun, bunso. Pero masyado pang maaga para doon, kaya wag muna. Opo ate. Matapos nga noong aming munting pag-uusap, ay isinagawa na namin ang bagay na aming napag-usapan. Doon ko mas lalong naramdaman ang pagpapahalaga at pagmamahal ko kay Ate Aika. Noong natapos namin yun gawin, ay nakita ko siyang namimilipit sa sakit. Pero pilit siyang ngumingiti. Sabi ko na lang, "Ate, sorry. Masakit ba?" "Oh, bunso, sobrang sakit. Pero okay lang, masaya ako." "Ha?
Masakit pero masaya ka? Oo, syempre. Kasi ibig sabihin kahit kailan ay hindi na yun mananakaw sa akin. Dahil nakuha mo na. Buo ang magandang alaala ng first time ko hanggang sa aking pagtanda. Kahit pa magkaroon ako ng ilang boyfriend at iwanan ako, ay ayos lang. Isa ang sigurado, hindi nila nakuha sa akin ang aking kinaiingat-ingatang first time dahil naibigay ko na sa'yo. At paulit-ulit natin itong gagawin para siguradong hindi talaga babalik sa dati. Iba ka rin mag-isip no? Pero sa bagay, matalinong paraan yun para hindi manakaw at kahit anong gawin ko, hindi talaga kita matatakasan dahil ate kita. Nautak ka rin eh. Wika ko pa. Tumawa naman siya. Kung magsalita ka bunso, parang ikaw ang nasaktan ah. Huwag ka na nga munang magsalita ate. Nakangiwi ang mukha mo eh. Halatang nasasaktan ka pa. Sabi naman niya, bunso, okay lang ba kung dito ako matulog sa kwarto mo? Sabi ko naman, oo, walang problema. Pero, paano kung umuwi si mama? Eh di, sasabihin natin na ako may gustong matulog rito dahil natatakot akong mag-isa sa kwarto ko. Lalo at wala siya roon sa kwarto niya. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Wika ko pa. Pero, bumangon muna ako para ikuha siya ng bagong bihisang damit. Noong makapagbihis na siya, ay saka na kami natulog ng magkatabi. Kinabukasan ay nagulat ako dahil bakit katabi ko si ate sa papag ko? Kaya inalala ko kung anong mga nangyayari noong gabi. Doon na bumuo sa aking isipan ang mga namagitan sa amin ni ate. Noong simula ay kinabahan ako. Pero nakaramdam ako ng tuwa. Na-realize ko na kaya siguro wala akong crush na taga sa amin. Kasi wala akong makitang babae na maaaring masabi ko na mas maganda o mas mabait sa ate ko. Parang si ate ko ang naging standard ko sa paghahanap ng isang babae. Narinig kong bumulong siya. Bunso, kiniginaw ako. Sabi ko naman, nilalagnat ka te. Sandali, at ikukuha kita ng gamot. Anong palang pagkain ang gusto mo te? Kahit lugaw lang siguro bunso. Okay, sige. Dali-dali akong bumangon at kumuha ng gamot at pinainom kay ate. Pagkatapos noon ay saka ako nagluto ng lugaw. Tapos bumili ako ng 3 itlog sa tindahan para may pang-ulam siya roon sa lugaw. Noong maluto na ang lugaw ay saglit ko yung pinalamig. Saka ko dinala kay ate sa kwarto ko. Ate, upo ka po muna para makakain ka. Mas lalala ang lagnat mo kung hindi ka makakakain ng marami. Oo, bunso. Inalalayan ko siya nang makaupo. Tapos sinubuan ko siya. Sabi niya, hala, ang sarap nito bunso. At saka bakit may 2 itlog? Saan to galing? Alangan naman sa akin te no? Malamang binili ko sa tindahan. Kinurot naman niya ako sa tagiliran, sabay-sabing. Ikaw talaga, piloso po. Ang point ko lang naman ay mas lalo mong pinaparamdam sa akin ang pagkikare mo. Hindi mo lang ako inaalagaan. Ibinibili mo pa ako ng paborito kong itlog at niluto ng nilaga. Tama na nga yung papuri mo sa akin, te. Para kang dalagitang in love eh. Bakit?
Hindi ba ako in love? In love naman talaga ako Sa'yo. Hay, ewan ko sa'yo te, manahimik ka nga. Kapag may nakarinig sa'yo at nakarating kina mama at papa, siguradong mabibitay tayo ng sabay. Sapat na sa akin na alam natin na pinapahalagahan natin at minamahal ang isa't isa. Pero wag mo nang babanggitin para hindi tayo manganib. Okay bunso, sorry. Wika niya pa. Matapos kong mapakain si ate, ay muli ko na siyang pinatulog. Mabuti at kinahapunan ay magaling na siya. Nagagawa na niyang makalakad at makatayo pero mabagal ang lakad.